So, mag-voice over ako kasi may background story itong recipe na to. So, ginaya ko lang to sa lola ng asawa ko. Sobrang sarap nito at wala pang nakakain nito na hindi to nagustuhan. So, ito na nga, bihon, lettuce, mani, cucumber, patis, kalamansi at bawang ang ating ingredients. At syempre yung baboy. So, i-prepare na. Ayan, kailangan yung i-mince yung garlic. Pakuluan mo sa tubig itong baboy para lumambot. At ang mani rin, kailangan mo siyang durugin. Kung gaano man kalaki, ikaw nang bahala dyan. So, ayun, haluin mo para hindi dumikit ang baboy. Magmamantika yan. Ang lettuce naman, hugasan na at hiwain. At haluin ulit ang baboy habang nagmamantika. Ayan, malapit-lapit na yan sa katotohanan. Pero ayun na nga. So, ito ay laging hinahanda ng lola ng asawa ko tuwing may event sa family nila. So, sobrang sarap nito. Ito laging hinahanap-hanap namin every time. At ito yung excited kaming i-sharon. So, ayun. Ito na yung kalamansi at patis. Ito yung magiging sauce ng ating banghoy. Ayan, ready na ang baboy. So, set aside na yan. At garlic naman tayo. So, hindi ko muna yan binubuksan yung apoy kasi baka masunog agad. So, ayan. Kailangan mo lang pa-brown yung garlic. Ayan, ready na siya. Tapos, ang ating cucumber, hiwain na ng pabilog. Or kahit ano namang hiwa niyan. Depende sa inyo kung anong gusto nyong hiwa. Ayan, ready na ang ating banghoy. Ikaw na, ay, ang pansit pa pala. So, ayan. So, yung pansit, kailangan na nating hanguin. Ayan na, luto na siya. So, titikman na natin. First time ko tong gawin, so don't judge. Pero mukhang masarap naman siya sa palagay ko at sa palagay ng asawa ko. So, ayun, mani at ayun yung sauce. So, lagay mo na yung gulay. Masarap to kainin ng nagkakamay. So, ayan, magkakamay ako. Kainin na natin. Hinahalo to, haluin mo, pero hindi ko na hinalo. Excited ako. So, ayun. Pag second day, masarap pa rin to. So, ayun. Dahil lagi namin tong sinasharon, so kinabukasan may kinakain pa kami from sa bahay ng lola ng asawa ko. So, ayun, kain.